Sa malayong barangay ng Pinas, mayroong kapitan na nagngangalang Kapitan Nico Tinamad. Kasama niya ang kanyang matalik na kaibigan na si Paco Solero na siyang kagawad ng barangay. Lagi silang nagsasaad ng mga plano at pangako para sa kanilang komunidad, ngunit ni isa rito'y walang natutupad. Isang araw, ang mga mamamayan ay nagtipon-tipon sa kanilang barangay upang pag-usapan ang mga ayudang ibibigay ng kapitan sa kanila. Ano ba naman yan? May ayuda na naman. Nakailang ayuda na sila, Kapitana. Kailan nga natin ito makukuha? Oo nga, dati pa yan sinasabi, di naman natutupad. Magandang araw mga mamamayan. Ayon sa ating kapitan, kami may planong mabigay ng mga magagandang kagamitan sa bawat pamilyang nasasakupan namin. Tama ka nga aking kaibigan. Lahat ng iyon na asahan niyong maibibigay sa lalong madaling panahon. Dahil mahal na mahal namin kayong lahat. Hay nako, ang dami niyon mapangako. Kailan niyo planong tuparin yan? Sawang-sawa ng mga tenga namin na marinig ang plano at pangako nyo. Huwag puro satsat, lagyan niyo rin sana ng gawa. Matapos ang pagtitipon ay nagmamadaling umuwi ang magkaibigan. Mukhang nakahalata na nila tayo. Paano kung malaman nila na ang lahat ng pondo ng ating barangay ay inubos natin? Hindi to pwede, Paco. Hindi pwedeng maalis ako sa aking pwesto. Ano ang iyong plano? Kailangan natin silang mapakalma sa lang madaling panahon, kundi papapatalik tayo sa ating mga pwesto. Hay nako! Ako na lang lagi ang nag-iisip. Ako na lang lagi ang gumagawa ng mga plano natin. Sawang-sawa na ako. Tumulong ka naman, Paco, upang maayos na itong gulo. Bakit mo ako sinisisi? Di ko naman ginustong manloko ng ating mga mamamayan. At bakit mo ako sinaisip na manloko at bigyan ng mga pangako ang bawat nasasakupan kung hindi mo naman kaya ito pa rin? Aba, huwag mong kalimutan na sumang-ayon ka sa planong to. At saka huwag na huwag mo rin kakalimutan na kung hindi dahil sa akin, hindi makakaraos sa kahirapan at hindi magiging kagawad. Kagawad, Paco. Hindi mo na ako matatakot, Nico. Simula ngayon, hindi mo na magagawang utos-utusan at gawing buntot ang sarili ko sa mga masasama mong plano. Isa kang malaking kurap, Kapitan Nico. Isa kang maluloko, magagamit at makasadili. Pagkatapos ng pagtatalo ay agad umalis si Kagawad Paco sa bahay ng kapitan upang humingi ng tawad sa mga mamamayang naloko. Ngunit huli na ang lahat. Pagkalabas niya ng pinto ay nakita niya ang mga mamamayan sa harap ng bahay ng kapitan na may dalang mga apoy upang sunugin ang bahay ng kapitan. Mga kababayan, itigil niyo ng pagpaprotesta. Ako ay humingi ng malaking paumanhin sa inyo lahat. Hindi naman sinasadyang lokohin kayong lahat. Kami ay nasilaw sa pera. Sana mapatawad niyo kami. Mahal na mahal ko ang aking barangay. Ngunit hindi sila nakinig sa kagawad at mas inuna pa nila ang galit. At sa di inaasahang pagkakataon ay may ligaw na palaso ang tumama sa katawan ng kagawad. At tuluyan nang nasunog ang bahay ng kapitan. Ngunit hindi na nakita si Kapitan Nico at hindi alam ng lahat kung siya ba ay napaslang o hindi. Lumipas ang maraming taon ay nagkaroon na ng bagong kapitan at mga sangay ng barangay ng Pinas. At nang dahil sa istoryang iyon patungkol sa magkaibigang sina Kapitan Nico at Kagawad Paco, pinalitan ang pangalan ng barangay ni Paco.